Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ikatlong markahan. Ako, si Maestra Tessa, na inyong makakasama muli sa linggong ito para talakayin ang ating paksang aralin sa Araling Panlipunan 6. Panunungkulan sa ilalim ng Administrasyong Carlos P. Garcia at Diosdado P. Macapagal. Ang layunin ng ating paksa sa linggong ito ay natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon ng mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Mga programang ipinatupad sa ilalim ng administrasyong nina Carlos P. Garcia at Diosdado P. Macapagal mula 1957 hanggang 1965. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating paksang aralin sa linggong ito, subukin muna natin gawin ang subukin. Gawin natin ito sa inyong kwaderno. Mula 1957 hanggang 1965, dalawa ang naging pangulo na ating bansa. Sila ay naging pangulo sa ilalim ng ikatlong republika. Sino sila? Isulat sa patlang ang kanilang pangalan, gayon din ang kanilang mga nagawa para sa bansa. Ito'y gagawin natin sa ating kwaderno at iwawasto natin pagkatapos ng ating paksang aralin. Pagkatapos natin gawin ang subukin, gawin naman natin ang balikan upang malaman natin kung talaga bang naunawaan natin at natatandaan natin ang ating mga naging aralin noong nakaraang linggo. Sino-sino ang mga naging pangulo sa mga sumusunod na taon? Unang bilang, 1946 hanggang 1948. Sino ang naging pangulo doon? Ikalawa, 1948 hanggang 1953. Isusulat kung sino ang naging pangulo sa taong iyon. Ikatlong bilang, 1953 to 1957. Sino ang ating pangulo ng mga panahong iyon? Ikaapat na bilang, ano ang naging dahilan ng pagwawakas ng panunungkulan ni Manuel Rojas? At ikalimang bilang, sino ang pangulo na tinuguri ang kampyon ng masang Pilipino at kampyon ng demokrasya? Isusulat ang sagot sa ikalimang bilang. Ang sagot ay gagawin natin sa ating kwaderno. Tayo tumungo sa ating paksang aralin. Panunungkulan ni Carlos P. Garcia. Makikita nyo sa larawan ang dating Pangulong Carlos P. Garcia. Siya'y nanungkulan mula Marso 18, 1957 hanggang Disyembre 30, 1961. Panunungkulan ni Carlos P. Garcia. Noong Marso 18, 1957, matapos pumanaw ni Pangulong Magsaysay, nanumpa ang pangalawang pangulo ng bansa noon na si Carlos P. Garcia bilang Pangulo ng Pilipinas. Tinapos niya ang kanyang panunungkulan o ang panunungkulan ni Pangulong Magsaysay dahil nga ito ay nasawi. Noong Nobyembre 12, 1957, si Carlos P. Garcia ay nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Partidong Nasyonalista at ang ikalawang Pangulo ay si Diosdado Macapagal. Katulad ng mga nauna nating Pangulong tinalakay, may programa rin at patakaran si Pangulong Garcia. Una na rito ang austerity program. Magkaroon ng maayos at matipid na pamumuhay. Tinuruan niya ang mga Pilipino kung paano ang magtipid at hindi gumastos ng ganun kalaki. Ikalawang bilang, Filipino First Policy o Pilipino Muna. Ito ay pagbibigay ng mga prioridad sa mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang kabuhayan
bago ang mga dayuhan. Ibig sabihin, tatangkilikin muna ng mga Pilipino ang kanilang mga negosyo bago ito tatangkilik ng mga dayuhang negosyo. Ikatlong bilang, Filipino Retailers Fund Act ng 1955. Nagpautang sa mga Pilipino. Ibig sabihin sila ay nagbigay ng mga puhunan para makapagsimula ang mga Pilipino. Ikaapat na bilang, National Marketing Corporation Act, yung sinasabing na Marco. Ito yung mga nagtutustos sa maliliit na Pilipinong mga ngalakal. May mga base militar din sa Pilipinas noong panahong iyon. Una, noong Mayo 1957, ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas katabi ang bandila ng Estados Unidos sa lahat ng base militar. Ibig sabihin sa lahat ng base militar sa Pilipinas, sa ating bansa, ng mga panahong iyon, katabi ng bandila ng Estados Unidos ang bandila ng ating bansa. Ikalawang bilang, pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas ng daungang pangmilitar sa Manila. Ikatlo, pagpapaikli ng 25 taon na pag-upa sa mga base militar sa halip na 79 na taon. At ikaapat, pag-alis ng mga Amerikano sa pagkontrol sa Olongapo. At ikalima, ang pagtatakda ng limitasyon sa mga instalasyong militar ng Estados Unidos at bansa, kabilang rito ang Clark Air Base, Subic Naval Base, at Camp John Hay sa Baguio. Katulad ng mga naunang Pangulo, nagwakas din ang panunungkulan ni Pangulong Garcia. Sa kabila ng pagsusumikap ni Pangulong Garcia na bigyan ng maayos na pamumuhay ang mga mamamayan, ay hindi rin siya lubos na nagtagumpay. Hindi rin niya napigilan ang mga suliraning pang-ekonomiya gaya ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Lumaganap din ang katiwalian sa pamahalaan. Kaya nung malapit na siyang matapos yung kanyang termino, yung kanyang panunungkulan, ay nagkaroon ng krisis pampolitika sa grupo ng mga partido ng nasyonalista. Nahati ang miyembro ng partido kaya naman nang tangkain niyang tumakbo bilang Pangulo sa halalan noong 1961 ay nanalo o tinalo siya ng kanyang pangalawang Pangulo na si Diosdado Macapagal. Doon nagwakas yung kanyang panunungkulan at pagkatapos ng kanyang panunungkulan, dadako tayo sa panunungkulan ni Diosdado P. Macapagal. Mula Disyembre 30, 1961 na kanyang panunungkulan hanggang sa pagwawakas ng kanyang termino noong Disyembre 30, 1965. Ang inyong nakikita sa larawan ay ang larawan ni dating Pangulong Diosdado P. Macapagal. Noong Agosto 8, 1963, ang reforma sa lupa ay nilagdaan ni Pangulong Macapagal ang batas bilang 3844. Ito ay ang inihanda niyang kodiko sa pagbabago sa mga lupang sakahan o yung tinatawag na Agricultural Land Reform Code. Pinalitan niya ang mga patakarang paghahati ng ani o kita sa sakahang lupa o mga paupahang lupa. Ayon dito, dapat ibaba sa 25% ng kabuoang ani ang ibabayad ng kasama sa may-ari ng lupa. Ang mga nagawa ng Administrasyong Macapagal. Una, pagpapalaganap ng wikang Pilipino bilang pambansang wika ng bansa. Bukod sa ipinatupad ito ni Manuel Quezon, ito ay pinalawig sa administrasyon ni Macapagal. Sa kanyang panunungkulan, ito ay ginamit para sa pag-imprenta ng mga pasaporte, selyo, babala sa trapiko at mga pangalan ng bagyo. Ikalawa, pagbabago sa araw ng kalayaan mula Hulyo 4 sa Hunyo 12 na lagi na nating sineselebrate o ipinagdiriwang taon-taon
sa ating bansa. Ikatlo, pagtatatag ng Mapilindo, samahan ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia. Kaya yung naging Mapilindo kasi tatlo silang bansang magkakasapi. Ang Malaysia, ang Philippines at Indonesia. Noong Hulyo 31, 1963, nilagdaan ni na Macapagal ng Pilipinas, Sukarno ng Indonesia at Tunku Abdul ng Malaysia ang kasunduan sa Maynila. At noong Agosto 6 naman, 1963, inihanda ang alituntunin ng Mapilindo. Katulad ng mga naunang pangulo na ating tinalakay, nagwakas din na ang panunungkulan ni Macapagal. Pinagkasunduan ng tatlong bansa na lulutasin nila ang suliranin sa Sabah sa isang mapayapang paraan. Nagkaroon ng plebisito at bumoto ang mga mamamayan ng Sabah. Ninais ng mga mamamayan ng Sabah na sumanib sa Malaysia, kaya't nawala ng saysay ang paghabol ng bansang Pilipinas sa Sabah. At sa halip na makatulong sa krisis pang-ekonomiya ng bansa, hindi nakayanan ng mga Pilipinong negosyante ang kompetisyon. Minabuti ng maraming Pilipinong negosyante na magsara na lamang ng kanilang pagawaan. Dito nagsimula yung unti-unting paghina ng mga industriyang Pilipino. At hindi kontento ang mga mamamayan kay Macapagal, kaya hinggil sa mga kanyang mga proyektong pang-ekonomiya. Kaya siya ay natalo sa halalan noong taong 1965. Pagkatapos ng ating pagtalakay sa ating aralin sa linggong ito, gawin natin ang suriin. Suriin ang mga pahayag, isulat ang tama kung totoo ang diwa ng pangungusap at hindi kung hindi totoo. Isulat ang inyong sagot, sapat lang. Sa inyong kwaderno pa rin ito gagawin upang sama-sama nating maiwawasto ito pagkatapos ng ating paksang aralin sa linggong ito. Unang bilang, sa pangunguna ni Macapagal ay napagtibay ang Agricultural Land Reform Code. Tama o hindi? Ikalawang bilang, ang Mapilindo ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Tama kung totoo ang diwa ng pangungusap at hindi kung hindi totoo. Ikatlong bilang, napaikli ni Pangulong Garcia ang upa ng base militar sa bansa. Ikaapat na bilang, ang austerity program ay pagbibigay prioridad sa mga Pilipino. Ikalimang bilang, ang namarko ang nagtutustos sa mga Pilipinong mangangalakal sa bansa. Mamaya natin iwawasto ang inyong mga kasagutan pagkatapos ng ating mga gawain. Tumungo tayo sa pagyamanin. Isulat ang CPG sapat lang kung ito ay nagawa ni Carlos P. Garcia at DPM kung ito ay nagawa ni Diosdado P. Macapagal. Saan nga ito ulit sasagutan? Tama, sa kwaderno. Unang bilang, pagpapatupad ng Patakarang Pilipino Retailers Fund Act noong 1955. CPG or DPM. Ikalawang bilang, pagbabago ng petsa ng Araw ng Kalayaan. CPG o DPM. Ikatlong bilang, pagpapahayag ng Patakarang Pilipino muna. Ikaapat na bilang, Kodiko sa Lupang Sakahan o Agricultural Land Reform Code. At ikalimang bilang, pagtaas ng bandilang Pilipino katabi ng bilang ng bandila ng Estados Unidos. Isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno.
Pagyayamanin, letter B, paano nilutas ng pamahalaan ang mga suliranin sa hanay A? Piliin sa hanay ba ang programa ng pamahalaan at isulat ang titik dito sa patlang. Ang mga katanungan ay nasa hanay A at ang mga kasagutan na inyong pipiliin ay nasa hanay B. Basahin ang mga sumusunod. Unang bilang, pagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ikalawang bilang, niliitan ang kabuuang aning ibabayad sa may-ari ng lupa. Ikatlong bilang, pagkakaisa at pagtugon sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay na nakasaad sa batas ng United Nations. Ikaapat na bilang, pagkakaroon ng matipid at maayos na pamumuhay. At ikalimang bilang, pagpapautang sa mga Pilipino. Gawin natin ito muli sa ating kwaderno. Dumako tayo sa isa-isip. Punan ng impormasyon ang bawat patlang. Unang bilang, pagpapaikli sa 25 taon. Patlang sa halip na 79 na taon. Ikalawang bilang, paglipat ng araw ng kalayaan mula Hulyo 4 ay ginawa itong patlang. Ikatlong bilang, pagpapatupad ng patakaran, patlang, 1955, na siyang magpapautang sa mga Pilipino. At ikaapat, pagtatatag ng mga patlang, ang samahan ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia. At ikalima, pagpapalaganap ng wikang patlang bilang pambansang wika ng ating bansa. Tumungo tayo sa isagawa natin. Sagutin ang tanong sa ibaba sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong sariling opinyon o pananaw. Isulat ang inyong sagot sa nakalaang espasyo, opinyon o pananaw. Alin sa mga programang inilunsad ng mga sumusunod na Pangulo ang nais mong muling ipatupad sa ating bansa sa kasalukuyan? Bakit mo ito napili? Isulat ang iyong dahilan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang mag-isip ng inyong sariling opinyon o pananaw base sa ating katanungan. Maaari nyo na itong simulan. Pagkatapos ng ating napakaraming gawain na siyang sumubok ng ating talagang naunawaan ang ating talakayan sa paksang aralin sa linggong ito, dadako na tayo sa pinakahuling gawain, ang tayahin. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, bakit ipinatupad ang Filipino First Policy? A. Upang una munang makapaglakbay ang mga Pilipino. B. Upang unang magkabahay ang mga Pilipino. Letter C. Upang una munang maging sikat sa buong mundo ang mga Pilipino. O letter D. Upang unang mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. A, B, C, or D. Ikalawang, ano ang isinasaad sa Agricultural Land Reform Code? A, pagkakaroon ng lupang sasakahin ng mga Pilipino. B, pagbibigay ayuda sa mga magsasaka. C, pagtatatag ng 25% na bayad na ani sa upa ng kasama sa may-ari ng lupa.
O letter D, pagpapalaki ng produksyon ng bigas sa Pilipinas. Ikatlong bilang, anong ahensya ang nagtustos para sa maliit na Pilipinong mangangalakal? A. Austerity Program. B. Filipino Retailers Fund ng 1955. Letter C. Filipino First Policy. O letter D. National Marketing Corporation Act. Ikaapat na bilang, ano ang kahulugan ng Mapilindo? A. Manila, Philippines, Indonesia. B. Malaysia, Philippines, Indonesia. C. Malaysia, Philippines, and Doctrine. O letter D, wala sa mga nabanggit. Ikalima at huling bilang, sa anong bansa nais mapasailalim o sumanib ng Sabah? A. Indonesia. B. Malaysia. C. Thailand. O letter D, Philippines. Para sa ating karagdagang gawain sa linggong ito, tapusin ang pangungusap. Ilalagay ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Unang bilang, para sa akin, mahalagang matalakay ang pamamahala ng mga naging pangulo ng bansa mula taong 1957 hanggang 1965 dahil. Ikalawang bilang, para sa mag-aaral na katulad ko, ang pag-unlad ng bansa ay nangangailangan ng patlang. Pangatlong bilang isang kabataan, mayroon ako magagawa upang maipakita o maipadama ang pagpapabuti ng ating pamahalaan at maging pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa tulad ng blank. Ito ay gagawin nyo sa inyong kwaderno para sa huling gawain o karagdagang gawain sa linggong ito. At dahil natapusan na natin ang lahat ng gawain sa linggong ito sa ating paksang aralin, narito ang mga kasagutan sa ating mga naging gawain. Iwasto ninyo ng matapat ang inyong mga gawa upang malaman ninyo kung gaano nyo ba naunawaan ang ating paksang aralin. Ang subukin natin ang kasagutan para kay Carlos P. Garcia at kay Diosdado Macapagal. Ang mga kasagutan sa balikan natin. Mga kasagutan sa suriin, sa pagyamanin, letter A at B. At ang kasagutan sa isa-isip. At ang huling gawain na tayahin. Maraming salamat muli sa inyong pagtunghay sa ating paksang aralin sa linggong ito sa Araling Panlipunan sa ika-6 na baitan. Hanggang sa susunod muling linggo, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga karagdagang mga gawain sa bawat linggo ng ating takdang Araling Panlipunan 6. Maraming salamat.